Civil Service Exam, word problem number 30. What is 1/8 of 15% of 240? So choices 8, 6, 4.5, and 18. So ang question po na ito ay ipiniem lang sa akin sa GC. Ito yung GC namin sa CSE Review, pangalan ng GC namin. Sa gustong magpa-add ay PM nyo lang po ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So pa-help guys, what is 1/8 of 15% of 240? Okay, so sagutan na natin. Paano ba ang technique sa ganitong mga type ng problem? Paano ba natin mapapadali ang solution nito? Marami kasing way para isolve ito, so isa-isahin natin kung ano yung madaling way para isolve ito. Pwede kasi natin gawing fraction, pwede namang gawing in percent lang. Okay, so first gawin muna natin yung equation nito. So ano bang equation nito? What is 1/8 of 15% of 240? So parang rekta na yung ano dito. So sulat lang natin 1/8. Okay, so 1/8. Ang ibig sabihin ng off sa percentage problem or sa ganyang fraction, yung 1/8 ibig sabihin niyan ay multiplication. So that means 1/8 times 15% and then another off. So multiplication ulit. So times 240. Okay, so ang 15% i-convert natin in decimal. So ang 15% that is equal to 0.15. Okay, so 0.15 and then times 240. Okay, or pwede rin namang wag na natin i-convert yan, gawin na lang natin 15%. So isolve natin ito gamit ang percent and then gamit naman yung isa yung fraction. Okay, so unahin natin itong gamit yung percent. So actually itong 0.15 pwedeng hindi na natin ito gawin yung 15%, pwede nang hindi i-change sa 0.15. Kasi ito yung isa pwedeng i-breakdown natin yung 15% as 10% and then 5%. Madali kasing isolve yung 10% at 5%. So 10% ng ang 10% ng 240, yung 10% tanggalin lang natin itong 0 or move the decimal point. Nandito yung decimal point niyan, move lang natin ng isa, yun na yung 10%, so that is 24. Tapos ang 5% naman, ang 5% ay kalahati ng 10%. So 24 hatiin natin sa dalawa, 24 divided by 2, that is 12. So therefore, ang 15% ay equal sa 24 plus 12, that is equal to 36. Okay? So pwede na nating hindi i-change sa decimal. Pag change nyo naman sa decimal, 0.15, so i-multiply nyo lang 240 times 0.15, same answer pa rin yan. Okay? So pag minultiply natin, so pakita natin, 240 times 0.15. Okay, so yan, may dalawang way na agad tayo. Itong unang way, in percent lang, tapos itong isa, in decimal naman. So pag minultiply natin, pakita natin na equal din siya dito sa 36. So 5 times 0 is 0, 5 times 4 is 20, carry 2. So 5 times 2 is 10 plus 2, so we have 12. And then 1 times 240, so just write 240. And then add natin, so bring down 0, 0 plus 0 is 0. 2 plus 4 is 6, and then 1 plus 2 is 3. Bilang ng decimal places, so we have 1, 2. So dito yung decimal natin, 1, 2. So therefore, the answer is 36. So therefore, ang sagot na dito, product nito, 0.15 times 240 or itong 15% times 240 ay equal na lang sa 36. Okay? So next, ang magiging sagot na natin dito, 1/8 of 36. So that is equal to 36 over 8. Pwede nating i-lowest term, pwede namang i-divide na directly. Okay, so pag dinivide na lang natin ito, or sige, i-lowest term natin. Pag ni-lowest term, saan siya pwedeng i-divide parehas? Pwedeng i-divide parehas sa 4. 36 divided by 4 is 9, and then 8 divided by 4 is 2. So yan, mas madali na siyang i-divide. 9 divided by 2, that is equal to 4.5. So the answer is letter C, 4.5. So pakita lang natin ang 9 divided by 2. Ayan, so 9 divided by 2 is 4. 4 times 2 is 8. So subtract 1. Dagdag tayo ng isang 0. Itapat ang decimal dito. Bring down. So we have 10 divided by 2 is 5. 5 times 2 is 10. Okay, wala nang remainder. The answer is 4.5, letter C. Okay, so yan yung solution natin gamit ang percent at gamit ang decimal. So same na 4.5. So yung isa naman pwede natin gawing fraction lang. Pwedeng in terms of fraction lang, masasagot din natin yan. So ang tandaan ng 15%, ang 15% ay equivalent yan sa itong percent, ibig sabihin yan divided by 100.
So yung 15% pwedeng isulat as 15 divided by 100. Okay? And then meron pa tayong times 240. Okay? So kung saan kayo mapapadali ng solution, kung saan kayo mas komportable, yun ang gamitin natin. So kung 15 over 100 ito times 240, pwede na natin tanggalin agad itong divide sa 10 or simply cancel. Yan, yung parehas na 0. So meron na lang tayong 15 over 10 and then times 24 dito. So tapos, mag-cancellation law ulit tayo, 24 divided by 8. Pwedeng ma-divide yon. 24 divided by 8, that is 3. So magiging 3 na lang ito. So ito wala na to. So 1 na lang kasi yan. Pwede nang hindi isulat ang 1. So ang matitira na lang ay 15 at 10. So 15 at 10 pwedeng i-divide sa 5. So itong 10 divided by 5, that is 2. And then 15 divided by 5 is 3. So i-multiply na natin ngayon yung mga natira. 1 times 3 times 3, that is equal to 9. And then ang denominator natin, itong 8 may 1 lang yan. So wag na isulat yon. So 2 na lang. So same na kanina, 9 divided by 2. So ito na yung magiging sagot pa rin. Equal siya sa 4.5 in decimal. Letter C pa rin. Okay, so that's it. So I hope nagustuhan niyo ang explanation ko para sa percent problem na ito. Thank you for watching. At kung meron kayong math question, ay i-comment ko lang dito sa aking channel. At pwede niyo akong i-message sa aking Facebook or sa Messenger, RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.